Ayan na naman tayo eh. Yan ang sinasabi natin eh. Good evening, good evening. Yan. Oo, mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Andito na Magandang naman gabi. tayo sa pangilan na natin to. Episode number 13. 13. No? Imagine mo nga naman yun, no? Parang kailan lang. Number 13, oo. Ang pangit-pangit pa, nagsimula tayo, Zoom lang, di ba? Tapos, mo naman ngayon, may background na and everything, di ba? Meron pa tayong guest. Anyways, mga boys, ano ba yung pag-uusapan natin today? So, obviously, medyo mainit ang panahon. Pag-usapan natin, magbalik tanaw lang tayo ng konti. Pag-usapan natin yung nakaraang bagyo. Alam mo, yung bagyo, medyo nasa landa tayo ng dalawang bagyo, di ba? Bagyong Karina, at saka bagyong Enteng. At ang sinasabi pa, mga boys, meron parating na mas malaki. Di ba? Nakakalungkot naman yan, Brother Angel. Naiiyak ako eh. Usapang bagyo pa lang, naiiyak ako eh. Pero nakakayak talaga, nakakayak. Pero totoo naman, mga kapatid, di ba? Kung tutuusin, kung nabahaan man kayo, di ba, dahil sa bagyong to, iiyak ka rin eh. Di ba? Kung hindi ka iiyak dahil nabahaan ka, iiyak ka sa mga repairs. Di ba? Sa mga repairs na gagawin mo. Tsaka ang daming tulo dyan, other than yung baha talaga. Pero syempre, yung ganyan na leaks, mas okay pa rin yan kesa naman sa totally nabahaan yung ground floor nyo. Di ba? So yan, focus tayo ngayon. Siguro ang topic natin is about flooding. Paano natin syempre i-avoid, ano yung mga measures na i-undertake natin para in case na magkaroon ng ganitong ulan na at least prepared tayo. Diba? Maganda ang topic natin, Darky Hands. Oo, tama. And meron tayong guest, no? Itong guest natin, si Ray from Bildura Construction Supply and Services. Itong Bildura, sila din ang sponsor natin for the night, 'di ba? Sila ang nag-sponsor ng podcast na 'to. At si Ray ang pinakamasipag na taga-follow up, no? Lahat 'yan. Pag nag-follow up 'yan, sir, saan ko ba i-deposit yung mga sponsorship namin? Ganyan katindi yan si Ray eh. Grabe naman. Diba? Gusto magbayad, no? Oo. Tapos ano pa bang pwede kong i-support sa inyo, boss? Baka pwede naman ako magbigay ng mga free na ganito, ganyan. At kailan ako pwede Oo. Kailan ba pwede mag-present ng product? Kaya Ray, salamat. Salamat sa suporta. Anyway, bago natin ipakilala at makilala si Ray ng Bildura, ipa-play muna natin ang TV commercial. Di ba? Para makilala natin ang Bildura. Papa Angel, give it to me. Take it away. Take it away. Take it away. Alrighty. In construction is chosen because of its ability to withstand with the climate conditions. Our buildings are vulnerable to climate change and it is not spared from its impact. From extreme heat to severe storms can cause damage on our structures. Bildura will give you the future of that structure that can help you protect your walls in all weather conditions. Habang nasa restaurant, mag-order po sana ako. Ano ang bestseller sa menu? Ito po, yung pinakamahal po. Yan ang bestseller namin. Ngayon, habang nasa construction warehouse. Ano ba ang pinakamatipid dyan sa materyales na benta ninyo? Heto po, yung pinakamatipid sir. Skin coat plus waterproofing in one. Mayroon siyang waterproofing at inilibre na yung skin coat sa presyong pang waterproofing. Skin coat plus waterproofing in one ng Bildura. 100% waterproof at 100% drying system. Ito ay may polypropylene fiber reinforcement para sa mas mahusay na pagdikit at pag-iwas ng mga pitak sa pader. Ultramar Skin Coat Plus Waterproofing in One is an industrial dry mix waterproof breathable skin coat based on Portland cement, calcium carbonate powder, and natural additive. It is reinforced with polypropylene fiber for external and internal use as replacement for general purpose skin coat and chemical waterproof membrane at the same time. 100% waterproof, 100% drying system. It eliminates trapped moistures with two physical systems integrated into skin coat and plaster that can help prevent blistering on your walls.
Pwede siyang inumin. Ray? Soda water pala. Oo. Hot water or cold water? Ayun. Yun, no? Nice. Opo. Pwede kaya sa kotse, arkitekto? Ha? Pwede kaya sa kotse? Pwede. Yan, oh. Nice. Ayun, may... Wala ang skim coat ng ano, no? Na ginagamit ng Bildura. Oh. Kala mo, ano eh, no? May mantika eh. Hindi dumikit no? Oo nga. Hindi naghahalo ang balat sa tinalupan. Aba. Ayun. Galing ah. Ang laki ng pala nila, no? Last mo na yan, to. Galing. Here are the reasons why you can save when using our Skim Coat Plus waterproofing in one. 1. No need to use other waterproofing products. 2. No need to add Portland cement. 3. Using primer and neutralizer is optional. 4. No need for paint sealer. 5. No need for patty or any patching compounds. Using Skim Coat plus waterproofing in one can give you minimal to no maintenance needed. It can protect your wall in all weather conditions and climate change with a thickness of 4 mm to 18 mm buildup. 8 years product expiration. It can help achieve superfine, smooth, and stucco finish on your walls. 20 kg per bag that can cover 8 to 10 square meters on a rough or semi-rough exterior wall surface with a thickness of 2 to 3 mm. 18 to 20 mm on a rough or semi-rough interior wall surface with a thickness of 1 to 1.5 mm. Skim Coat plus waterproofing in one can be applied on plastered wall, AAC blocks, AAC panels, form blocks, and fiber cement. We supply quality. We deliver excellence. We are Bildura. Yes. Galing ano. Galing Wala ano. na. Parang Ah. kulang yun ah. Nasaan na yung mga Mhm. construction girls? Kanina kasi yung nagpapalitada, nakita ko puro babae. Kaya si Bildura ang sinabi kong kuhain natin na sponsor for the night. Ngunit nagkamali ako. So, sige, tapusin na natin tong podcast na to. Hindi. Ayan. Pakilala na natin si Ray. Ayan, Ray. Pakilala mo naman ang sarili mo, Ray. At magbigay ka lang ng konting kaalaman kung ano bang pwede nating i-share about Bildura, address, saan ang pinaka-opisina nyo. At ikaw mismo, magpakilala ka. Sige, bigay namin ang floor. Yes. Good evening, architect. Maraming salamat po for the chance, no, na ma-feature yung product namin. Actually, ang main office namin is nasa Iloilo. Then, ang branch office namin is in Valenzuela. So, ako actually architect ang nag-handle ng operations and product, and especially for the business dev.
Kaya this main product kasi nag-start lang siya noong 2019 dito sa Philippines, no? 2018 sa Iloilo, 2019. And Okay. just so happened, ginamit lang siya ng mismong company namin sa mga project until such time na nakita namin yung effectivity niya. Then, nung in-upload namin with the SOCMED, ayun. So, mostly ang mga first client namin are homeowners. Homeowners po talaga. Hindi Okay. pa po kami lumalapit or hindi pa po kami nag-go into organization. So, homeowners din pong nagpakilala sa amin sa mga architects nila and engineers nila. Then that's the time po na we start na po joining product presentations na po sa mga chapters. So 2019 nagsimula ito. For Manila po, pero 2018 in Iloilo. Fairly. 1 year. 1 year apart. Oo. 1 year Yes. apart. Sino ho ba ang may-ari ng Bildura? Baka pwede namin pasalamatan ang pinaka-big boss ng Bildura. Well, ang general manager po ng Bildura is also an architect. She's Architect Rasi Yusay of Iloilo. So she has also her construction and design firm. So doon po talaga yung first trial ng product sa mga projects niya. Then it seems na okay naman siya in exterior wall, firewall, canopies, and parapet wall. So nagtuloy-tuloy na po with the skim coat and waterproof. So Galing, ano? Ano? Kathy ba? Kathy Yusay? Rasi, sir. Rasi Yusay. Okay. Si Ma'am Rasi, married na ba to? Married or single? Still nasa stage po ng still single po. Oo. Apakagaling, ano? Halong kagidper ni binabati natin si Architect. Oo, at ito nakakabilib. Ma'am Rasi, if you're listening at kung ipapakita man ni pareng Ray itong video, itong podcast natin, kung ikaw man nakikinig, maraming salamat sa suporta. At syempre, hindi matatawaran ng iyong galing. You're an architect. You all obviously you know what you're doing, and as an entrepreneur, syempre maraming success, no? We bid you a lot of success. Marami ka pang mararating for sure itong product na to. Napakaganda, no? Waterproofing na. Ang dami mong na-save pretty much, no? Ang dami mong na-save no? Architect to. 2-in-1. 2-in-1 yan. Waterproofing tapos skim coat na. Skim coat na. So wala nang patching compound, wala. Ang daming na-eliminate sa equation basically. Di ba? Yeah. So ikaw pala, Ray, business dev. Yes, Art. Operations daw, operations. Anong background mo? Are you an engineer or pinabili lang ng suka sa kanto? Ano ka ba? Parang bata pa kasi itong si Ray eh. Sino mo naman yung Ito siguro dyan, Arkihan Solo. Bagong Bildura si Ray, si paring Ray. Saan muna siya? Bakit siyang nag-ooperate ng Bildura? Para at least may konting background. Bago Bildura. Oo, bago Bildura. Saan ka ba? Parang Ray. Well, I've worked in multinational company din po into construction chemical, no? Dalawa po actually ang tinapos ko, isang electronics and isang aviation. So mekaniko po talaga ang forte ko at the time na enter ako sa construction. So nagkaroon po ng opportunity for this arena dahil nga po majority rin ng mga kamag-anak ko are into construction. Kaya nagustuhan ko na rin instead of
mainit na fuselage ng eroplano ang inaayos ko. So, Makes sense. Galing. Oo. Oo. Wow. Oo, sobrang ano, no? Galing, ano? Sobrang layo ng Layo nga. pinanggalingan niya, basically. So, ngayon, nandito na siya. Pero obviously, ganito, kaya naman natin gines din si Vildura other than syempre yung produkto niya. Pero ano ba yung pwedeng maitulong ng katulad ng produkto ni Vildura sa mga panahon na na may pagbabaha, 'di ba? O ang project kasi natin, ang topic kasi natin ngayon is baha, paano ka ginawa? Obviously, yun ang topic natin eh. Baka nakalimutan nyo. Fuselage. Fuselage. Diba? Yung pala yung pronunciation ng fuselage. Akala ko fuselage. Ay, fuselage. Okay. Okay yan. So, ang topic kasi natin, obviously, baha. Diba? Yan ang perennial problem ng NCR. Hindi lang NCR, buong Pilipinas siguro. And let's quickly touch on that topic kasi maitatawid naman natin yan kung doon sa produkto na nabanggit natin kanina. May video ka ba dyan, Angel? Bigyan mo nga kami ng isang matindihang talaga. Mula sa ating mga mula sa mga kaibigan natin from ABS-CBN. Sige. Lagyan mo na rin ng disclaimer. Baka sabihin, hindi sa atin yan. Yes. Copyright po. Copyright. Hindi namin inaangkin yan. Yes, sa'yo na yan. Sa'yo na yan, kapatid. Sa'yo na yan. Patingin lang po. Ayan. Pinagmamalaki namin ang inyong video. Siyempre. Ayaw natin mga Kibuloy. Nahuli na si Kibuloy. Alam mo naman sinabi niya sa ABS-CBN. Stop! Nag-stop nga. Nag-stop nga. At hindi rin nag-play yung video. Ayan, ito na po yan. Okay. Yeah. Ay, grabe. Tanggal nga muna si Baha. Paano ka ginawa? Natanggal si Goping na rin eh. Na-block eh. Yung blocking. Ilagay lang sa kanan. Ayan. Grabe, no? Kawawa. This was just last week. Last week lang to. Last week lang. Ang lugar ba to? Ayun, sa Mr. Donut. Ayun, Balintawak. Alam mo nung araw hindi nagbabaha ng ganyan kagrabe sa Balintawak Hindi talaga nagbabaha sa Ngayon nagugulat ako na Ondoy. Ibang klaseng level 'yan. Balintawak 'yan, alam ko 'yan, nadadaan ako diyan eh. Bali northbound, papuntang monumento. Muntik pa mabangga, Hindi kalakasan yung ulan, pero tuloy-tuloy siya eh. Volume. Yung hangin, malakas. May mas lalakas pa pala sa dating mo to, no? Bagyo. Mas malakas. Inunti-unti ko nga nakalang may mga tanong dapat tayo kay Ayan. So obviously mga boys, alam naman natin siguro ang itsura ng baha, 'di ba? So and na-mention na natin kanina yung mga ganyang klaseng baha, ibang klaseng aberya din 'yan. So nakita naman natin obviously yung mga sasakyan na tumitirik dahil mataas ang tubig, pero ang pinaka-obvious na gusto nating maibigay ditong concern syempre yung mga kabahayan na nagkaroon na tinamaan ng baha from top to bottom. Kasi hindi lang naman ng baha nasa baba lang May mga problema din sa taas 'di ba? Sa mga dingbing, may mga leaks. Ito matanong ko lang. Kayo ba nabahaan na ba kayo? Oo naman. Kasalukuyan, baha ngayon sa harap ng bahay namin. Talaga? Bakit? Umuulan dyan? Hindi. Ganito sa Pampanga, pero ang kinaganda naman kasi, resilient ang mga Pampanggenyo dahil automatic na sa amin ang baha. Pagka tag-ulan, babaha talaga sa amin. Ibig sabihin, hindi pa humuhupa ang baha dyan sa Pampanga? Dito sa Manila, mainit na humuhupa lang siya by evaporation. Napakatindi.
Oo, maganda dyan sa Pampanga. Maganda nga. No, maganda Kaya dyan. matututo ka dito. Magiging kang mangingisda. Grabe. Ikaw, Angel, sa Alabang. Ito, Alabang ka. Parang 15 Alabang. years ago, yung Ondoy happened sa Luzon. So, September 26 yun eh. So, September na naman tayo. So, it used to be that every September, there's always August-September season yan. Laging may major flood sa Metro Manila. Grabe. Ikaw, Ray. Ito lang, sir. Itong last na Karina. So, yung ating Paso de Blas, yung North Luzon, no? Entry point umabot hanggang sa bridge. So, nasama pati yung namin, bodega namin doon. So, initially, pero waterproof naman, sir. Oo. Waterproof eh. So, may malaki naman silang pala eh. May malaki silang pala eh. Oo. Parang hindi yata nakaganda yung sinabi mong binahaan kayo kasi parang waterproof. Hindi. Pero kinukwento lang ni Ray. Oo nga, kinukwento lang naman niya. Yung experience ng kapitbahay. Hindi sila binaha yung area nila pero yung kapitbahay talaga yung tinamaan. Oo. Actually, sir, itong baha na to, it challenges yung product na ngayon sa mga exhibit, no, binababad na namin siya. Kasi doon sa mismong baha na yon, it's a blessing in disguise. O nga, no, bakit din natin ibabad yung buong sako? So, actually, ngayon, sir, itong mga upcoming event namin and yung late na napuntahan naming event with the Leconex, so binabad talaga namin ng actual. And galing, ano? Kaninong idea po yun? Kaninong idea? Doon po, sir, sa mismong nangyaring pagbaha. Kasi lumutang po silang lahat eh. Lumutang po. So, pero magandang idea yun To, anong masasabi mo? Alam mo si Ray. Friend ko yan sa Facebook eh. Nakikita ko yung mga story niyan. Merong isang story yan, di ko makakalimutan. Umuulan. Pick up ang sasakyan niya. Nagdi-deliver, umuulan. Talaga? Tapos walang takip yung likod ng pick-up niya. Nagdi-deliver siya ng... Yabang Yabang nga eh. Yung story eh, siyempre. Yung alam mo na, yung mga si ganyan na scheme code, si ganyan na scheme code. Ito lang yung scheme code na hinahayaang mabasa. Di ba? Sa ulan. Sa ulan. Literal. Magandang unique. Magandang unique selling proposition yan, di ba? Unique selling piece, kumbaga, ng isang item yan eh. So, magandang direction nyo, Ray, at sabi ko nga, etong mga ganitong araw na medyo naulan at may paparating pang bagyo, hopefully marami pa kayong matulungan at magamit especially yung ganyang klaseng gagandang product na maiwasan, no? Yung mga pagtulo, kasi grabe rin yan eh. Pag may tulo ka, may sakit ka. Hindi, ibig ko sabihin, pag may tulo yung dingding mo, yung ceiling mo, mahihirapan talaga. Yun ang ibig ko sabihin. Mahihirapan ka, maaberya ka, tumutulo yan, maingay, di ba? Masisira pa yung mga gamit mo, kama mo, lahat na. So, ano rin yun, di ba? Ray? Tama ba, Ray? Correct, sir. Pati yung ceiling yan, ang gypsum board. Tama. Sige, magdako naman tayo sa ating 10 katanungan. Mag-participate ka na. Total, wala ka naman choice. Ikaw yung guest eh. So, maglaro na tayo ng madali lang naman yung question. Sa akin, tungkol sa baha. Akin naman tungkol sa produkto ninyo, no? Pero yes or no lang naman to. Pwede mong i-qualify ng konti para mas maintindihan. Simulan ko na. Tapos may itatanong din naman sa iyo si Toto, si arkitekto. So, umpisahan ko na sa unang katanungan. Sige po. Oo, ito na. Huwag kang magmadali. Ito na. Ito. Does Bildura specialize in providing construction material for large
scale projects. Kasi nasabi mo kanina, mga bahay, di ba? Mga homeowners. What if malalaki? Mga malls, mga infra, mga tulay. Do you? Yes or no? No for now. No for now. Pero may plan? Yes. Okay. So, very good. So, ang focus is residentials. Residentials muna. Yes. Okay. Hopefully, makita namin kayo later on sa infra, sa mas malalaki. And that's what we hope to give naman sa inyo, no? May mga chapter members tayo na doing commercial projects, infra, and sana magamit namin kayo. Second question. Ako muna. Ay, sorry. Oh, ikaw muna. Sorry, salitan pala kami, salitan. Masyadong seryoso tong si Arkihan Solo sa mga question. Sige. Number 2 question. Bakit? Ayos yan, ha? Oo. Bakit magaganda at sexy ang mga construction workers nyo? Bakit? Actually, architect, we want kasi to prove empowerment sa kababaihan. So, usually, ang tinatake into focus kasi namin is kung ano yung kaya natin, kaya rin nila. So, kaya kalimitan kinukuha namin, syempre sir, sinong may ayaw ng hindi maganda, di ba? So, yes. Maganda talaga. May kilala akong may ayaw ng maganda, pero hindi ko nababanggitin, baka madamay pa, no? Pero ang maganda dyan, next time, i-expand nyo lang, marami ang letra di ba? Meron lalaki, may babae, may ibang kasarian pa. So maganda rin ma-extend pa natin 'yon, 'di ba? So, total empowerment naman ang pinag-uusapan. Anyway, third question. Does Bildura offer customized construction solution for unique building requirements? So, sa tingin ko medyo related to dun sa umpisa, no? Pero let's say yung ngayon yung mga sustainable na mga bahay, di ba, na let's say, hindi na made of concrete kasi yung iba dyan Di ba, yun iba na rin yung mga materials na ginagamit. Kayo ba sa concrete, sa conventional pa rin ang application? Kalimitan na encounter namin in South area, meron silang transformation for innovation like aerated concrete or AAC block, minsan Python board, no, sandwich na Python board, and also form blocks. So pwede rin po din kami doon. Ang kagandahan lang po, ang kagandahan lang Art Hands is dumating na yung another raw mats namin for lower consumption or lower market. So pwede na namin cater on a lower cost yung iba. Pati socialized housing? Apo. Mura siya? That's good. Sige, mag-uusap tayo dyan. Pero sabi niya kanina pare, sa Alabang. So, ibig sabihin sa Pampanga, walang ganun, bro. Hindi pa umabot sa Pampanga yan. It's only in Alabang. Easy. Ikaw naman. Ikaw, ano next mo? Ito, number 4 question, no? Si Bildura ba, supply lang o merong services? Apa? Sa Iloilo, we have construction full range talaga siya, sir. Dito sa Manila, we try to train mga individuals, contractors po para magamit nila yung product, and at the same time, si contractor or si architect na may mga tao, matrain din nila yung tao nila para in any other projects, yun na lang din ang gagamitin nila. But when it comes sa supply and application, nanggagaling pa po yung mga manpower namin sa Iloilo. It's good. Okay. Ang Bildura ba? Yes or no? Ang Endura ba? Meron ba silang ibinibigay na parang ang tawag dito
ensure yung quality at saka yung sustainability ng kanyang produkto tulad nitong waterproofing. Meron ba tayong ilan ba yung binibigay niyo diyan? 8 years ba? 10 years? Ilan ba? Ilan nga ba ulit? 8 years daw. 8. Oh. Actually, yung tinutukoy doon, sir, is the shelf life or yung kanyang storage expiration. 8 years, okay. Pero pag na-apply na, ano yung binibigay niyong assurance dyan? Mga ilan? Kalimitan po, pagka warranty. Supply and application namin, nasa 72 months. Depende po sa thickness. So, yung minimum thickness namin, which is the 2 mm, we usually give 24 months. So, pagka tumataas po ang thickness into 1 mm, nag-a-add po kami ng additional 12 months. Hanggang sa ma-reach na kung gusto po ng client ng 18 mm, so we could go up to 18 mm. Oh. Para sa mga hindi marunong magbilang, ang 72 months ay 5 years. Tama ba? Hindi. 6 years. 6 years. Naglolo ko lang. 6 years. Oh. So, ikaw na. Last na. 30 minutes na. Buti bawal magmura dito. Okay, bakit mahilig mag-TikTok ang Bildura? Talaga? O sige nga, tanong mo nga. Malatang nai-stop ni arkitekto eh. Yes, sir. At may follow-up question ako dyan, Hans, bago ka magtanong, ha? Sige. Hindi na, ikaw i-follow up mo na agad. Total 30 minutes na eh. Oh. Sagutin mo muna yun, Ray. Ray, sagutin mo muna. Dahil siguro architect ang generation ngayon is nandun na sa era ng SOCMED eh. Malaki kasi yung influence ng SOCMED. So, nakita namin na naging useful siya in a positive way. Become our medium para iparating yung awareness na nandito yung Bildura. So, ibig sabihin, ito yung follow-up dyan. Actually, it's not a question, no? Yung darating namin na GMM na magpe-present ka, ibig sabihin, papasayawin mo ang Bildura Girls doon sa presentation niya. Well, kung papayag po si chapter president, bakit hindi? So, import natin ng mga kasamahan natin from Iloilo, then kung okay po yun para sa product presentation. Para mag-sumayo ng TikTok. Joke lang yan. Alam mo naman. Huwag mo na lang i-entertain si arkitekto sa Pampanga kasi ganun yan. Dito sa Manila at sa Iloilo, iba tayo. Diba? Nakakatuwa lang kasi yung mga pasayaw-sayaw nila eh. Pati si Ray, sumasayaw yan. Hindi, at saka very sila, napapanahon. Alam mo, maganda yung ganyan eh, di ba? Na dapat umaayon ka rin sa agos ng panahon para hindi ka naman maluma agad. Kaya tama yung strategy nyo, Bildura. And for that, I applaud you. Salamat, Ray. Salamat for, of course, spending the night with us. Anong oras na? 11:30. Nagkakwentuhan lang kasi kami kaya medyo natagalan, no? Pero hindi siya makikipagkwentuhan uli sa'yo. Kaya ngayon, syempre, we will let you go na. Tapos na tayo sa top 10 natin. Bibigay namin ulit sa iyo yung floor. Magano ka lang muna kung meron ka pang gustong idagdag, ano yung mga future events nyo, saan namin kayo mahuhuli, ano pa yung mga gustong ibigay bago tayo mag-end. I'll give you the floor. Sige sir. Thank you ulit po sa UAPQC Commonwealth Chapter. Bali po i-plug ko na lang architect ang aming event no on September 14 nasa Sierra Madre Isabela Chapter po. On September 19 may Isiha Palayan and UAP Mindoro. So may mga sunod-sunod po na mga event din po for until end of September. So yun po. Ayan. Salamat po Art, salamat po. I-shout out ko na rin po yung naka-try na ng product namin sa chapter.
Architect J.M. Lampa and Architect Evelyn San Juan. Maraming salamat po. Siya pa lang ba? Silang dalawa pa lang ba? Yes po. Sige, asahan mong dadami pa yan. Mga QC Commonwealth members, suportahan natin ang ating mga kaibigan, especially ang Bildura. Napakagaling mag-TikTok, napakaganda ng produkto, very competitive ang kanilang pricing at hope na ibibigay sa ating chapter. So sa mga kaibigan, sa ating mga kapwa-arkitekto, gamitin natin si Bildura. Di ba? Tandaan nyo, magaling mag-TikTok ito. Yun lang yung nakuha ko dito sa podcast. Magaling mag-TikTok si Ray. And then, kidding aside, di ba? Kidding aside. Gamitin natin, supportahan natin ang mga ganitong klaseng entrepreneur, ganitong product. Ako gusto ko yan. Di ba? So, eto na naman tayo. Napakabilis ng oras, 11:30 na. Magtatapos na naman ang ating isang episode number 13. I hope ang mga tagapakinig natin, mga kaibigan natin ay patuloy na suportahan ng ating podcast, no? Ang Arkimo naman. Muli, gusto natin magpasalamat kay Ray sa Bildura, kay Ma'am. Thank you. Ma'am Lassie, thank you very much. Isang shoutout muna mga guys. Ano ba yung lagi natin sinasabi pag tayo magtatapos? In 1, 2, 3. Ang Arkimo naman. Thank you. Thank you. Andre, we love you. Thank you po. I love you. Shout out Benji. Big D. Alrighty.